Ang ating pangunahing balita kinumpirma ni Senate President Chis Escudero po na sa Hulyo pa balak nilang simulan ang impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Escudero, walang balak ang Senado na humiling ng special session kay Pangulong Marcos Jr. Hunyo 2 pa, magbabalik sesyon ang Kongreso pagkatapos ng halalan. Pero pagkatapos daw ng State of the Nation address ni Marcos Jr. sa Hulyo 28 pa ito mga kapatid. Balak daw ng Senado umpisahan ang impeachment trial. Unang nga po sinabi ni VP Sara na naghahanda na po sila ang kanyang legal team para po sa naturang impeachment trial. Pero wala raw siyang balak dumalo sa impeachment trial kung hindi naman kinakailangan. Iginagalang daw ni Escudero kung ito ang nais mangyari ng bise. Pero pinalalahanan niya ito na required humarap sa paglilitis kapag kinakailangan. Mamaya po pag-uusapan natin ito sa punto po ng provision sa ating saligang batas. Ano ho bang iminamandato ng saligang batas sa usapin po ng impeachment trial? Samantala, naniniwala naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi na dapat patagalin pa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Coco, pwede nang hilingin ng Senado sa Pangulo na magpatawag ng isang special session habang nakabreak ang Kongreso. Naiintindihan niya raw na abala rin ang ibang re-electionist sa pangangampanya para nga sa nalalapit na midterm elections. Pero hindi raw dapat isantabi ang impeachment trial dahil sayang sa oras kung ilang buwan pa lang silang maghihintay habang nakarises. Una nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na posibleng pagkatapos na ng SONA ni PBBM sa Hulyo, masisimula ng trial. Pero ang tingin ni Pimentel, baka abutin pa ito ng Setyembre bago maumpisahan. Ang importante na start ng maaga para hindi sayang yung oras. Kasi 3.5 months yung papalipas natin bago mag-convene ng impeachment court. Ang ginamit nga na salita sa English na version ng ating Constitution is forthwith. Ang dictionary meaning niyan is ilusan mo na agad. Yan nga po ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Forthwith, mamaya pag-uusapan natin yang napaka-importanting salitang yan. Shall forthwith proceed. Mga kapatid, mamaya pag-uusapan natin yan, kaya kayo po'y makinig ng mabuti sa ating pong diskusyon, talakayan sa napaka-importanting isyong pambayan. Inireklamo po naman sa Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez at ilang pang leader ng Kamara kaugnay po naman sa usapin ng umano'y insertion sa 2025 national budget. Magkasama sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez at Attorney Ferdinand Topacio na naghain po naman ng reklamong katiwalian at falsification of legislative documents. Dahil yan sa mga nakita raw na blanco sa BICAM report na niretipikahan ng Kongreso. Ang grupo ho naman ng Citizens Crime Watch ay sinabayan pa ito ng rally at ayon kay Alvarez aabot sa 241 billion pesos ang umano'y illegal na isiningit sa 2025 national budget pagkatapos ng BICAM. Tinawag namang diversionary tactic ng ilang mambabatas ang tila pagpuntirya raw ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jake Conghun, dapat tantanan na ng kampo ni VP Sara ang paninira daw kay Romualdez at harapin na lamang ang impeachment trial. Wala raw umanong sapat na basehan ang mga ibinibintang kay Romualdez dahil gusto lang daw ilihis ng kampo ng Vice Presidente ang atensyon ng publiko sa impeachment trial nito. Ito po namang China ay bumatikos sa ginawa pong pagkondena sa kanila ng Amerika at Japan kaugnay po sa usapin sa South China Sea. Sa pulong kasi sa Washington, pareho pong binatikos ni na US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba ang pangangamkam ng China sa halos kabuuan na ng karagatan sa South China Sea. Pero ang buwelta po ng China, nakikisawsaw daw at nangihimasok lamang ang dalawang bansa sa issue. Nais lang daw hong siraan ng Amerika at Japan ang imahe po ng China sa international community bagamat hindi maitatanggi na klarong-klaro pong ginagawa ng China na pangangamkam at pambubuli maging sa Philippine Coast Guard at pamahalaang Pilipinas.